Hindi pa ako nakakakita ng ganito ng personal sa Ako rin. sa anino, putang ina. Grabe. Yung apoy parang hindi totoo, parang graphics lang, di ba? Oo. Sa Russia, sa mga oras na ito, nasusunog ang pinakamalaking oil refinery ng bansa. Sa Kstovo, Russia, sa rehiyon ng Nizhny Novgorod, sumabog noon gabi ng Hulyo 2 at pagkatapos nito ay nagkaroon ng napakalaking sunog sa oil refinery ng Lukoil. Sa State Duma ng Russian Federation, nagsimula na maghimagsik ang mga tao. Maaring mawalan ng tinapay ang Russia. Tinataguan ng mga otoridad ng Russia ang lawak ng krisis sa gasolina sa bansa. Pahayag ito ng pinuno ng komite ng State Duma ng Russia ukol sa proteksyon ng pamilya. At noong katapusan ng Hunyo, sa 12 rehiyon ng Russian Federation, mas mahal ang presyo ng gasolina na ay 72 kaysa sa katumbas nito sa Estados Unidos ng Amerika. Kasabay nito, ayon sa datos ng research service na Gelgelap, ang porsyento ng mga Ruso na nagrereklamo na bumababa ang kanilang antas ng pamumuhay ay umabot sa pinakamataas sa loob ng 20 taon ng pagmamasid noong 2026. Para kay Vladimir Putin, heto pa ang isang masamang balita. Bumagsak ang presyo ng langis sa pandigdigang merkado sa antas na naitala bago ang digmaan sa gitnang silangan. Ibig sabihin, biglang babagsak ang sobrang kita ng Kremlin. Talagang nakakagulat na yon ang ahensyang Bloomberg. Gumamit ang Rusya ng mga tanker mula sa Shadow Fleet para mag-ispaya sa mga pasilidad ng militar ng NATO sa mga bansang Europeo. Direktang mula sa mga tanker na ito, nagpalipad ang mga Ruso ng mga drone laban sa mga bansang Europeo. Samantala sa Alemanya, humarap sa korte ang una at nag-iisang naarestong pinaghihinalaan sa pag-organisa ng teroristang atake sa Nord Stream gas pipeline. Ito ay isang 50 taong gulang na mamamayan ng Ukraine. Sa Alemanya, inaakusahan nila ang mamamayang Ukrainiano ng paggawa ng krimeng pandigma. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Tara, sabay nating balikan ang mga nangyari ngayong araw, ika-2 ng Hulyo. Sige, sisimulan ko sa mga balita na kasalukuyang nangyayari sa Rusya ngayon. Sa Kstovo, Rusya sa rehiyon ng Nizhny Novgorod noong gabi ng ika-2 ng Hulyo, kasabay ng pag-atake ng mga Ruso sa mga tirahan at ospital sa Kyiv, nagkaroon ng mga pagsabog sa Kstovo na nagdulot ng malaking sunog sa oil refinery ng Lukoil. Inatake ng mga drone ng Ukraine ang Kstovo Oil Refinery ng Lukoil Nizhegorod Neftosynthes sa Nizhny Novgorod. At matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa loob ng planta, nagkaroon ng malaking sunog at makapal na usok ang bumalot sa lungsod. At ang disenyo ng kapasidad ng plantang ito ay umaabot sa humigit kumulang 17 milyong tonelada ng langis kada taon, na ginagawa itong ika-4 na pinakamalakas na oil refinery sa buong Russia. Opisyal na ipinabatid ng Security Service ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa Nizhny Novgorod NTV at sa Linear Production Dispatch Station na Starolykieva sa lungsod ng Kstovo, Nizhny Novgorod Region. Ang target ay 850 kilometro ang layo. Sabi ng Ukraine Security Agency, ang refinery ng Nizhny Novgorod ay isa sa pinakamalaking pasilidad sa pagpoproseso ng langis sa Russia. Gumagawa ito ng gasolina, diesel fuel, aviation kerosene at iba pang mga produktong petrolyo kung saan malaking bahagi ay ginagamit para suportahan ang hukbong sandatahan ng Russia. At itong mismong production dispatch station ng Starolykieva ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng pangunahing pipeline ng mga produktong petrolyo kung saan dito dumadaan ang transportasyon ng fuel papunta sa mga sentral na rehiyon ng Russia. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, hindi na lang tayo tumatarget sa mga oil refinery, kundi pati na rin sa logistics na nagdadala ng mga produktong petrolyo sa gitnang bahagi ng Russia. Kagiliw-giliw na sa mismong Russia, biglang tumaas ang demand para sa pag-install ng gas cylinder equipment sa mga sasakyan, yung tinatawag na GBO. Noong Hunyo, tumaas ng 35% ang bilang ng mga kahilingan para sa pagpapakabit ng GBO kumpara noong Marso at Abril. Kasabay nito, umabot na ng 3 buwan ang pila para sa pagpapakabit ng GBO sa mga sasakyan.
At tungkol dito, isinulat na yon ng Russia na pahayagan na komersan na ang mga serbisyo na gumagawa nito ay nagulat, sinasabi nilang abala sila sa pagpapakabit at pagpapagana ng kinakailangang kagamitan sa mga sasakyan. Kasabay nito, nahihirapan ang mga serbisyo sa pagbili ng kailangang kagamitan. Sa madaling salita, sobrang hirap na ng sitwasyon sa gasolina, kaya nagsisimula ng lumipat sa gas ang mga Ruso. Alam naman ng mga motorista na una, nababawasan ang lakas ng sasakyan kapag lumipat ka sa gas. Pangalawa, mas madalas itong kailangang i-maintain. At pangatlo, mas mabilis itong masisira. Dito, mahalagang banggitin na ngayon, ang Russian propaganda, si Granda, ay nagsimulang magpakalat ng mga video ng pila sa mga Ukrainian na gasolinahan sa mga border na lugar ng bansa. Sa mga nakaraang araw, malakas ang pag-atake ng mga Ruso sa mga gasolinahan sa Ukraine, lalo na sa mga lungsod malapit sa frontline at hangganan. Malinaw din ang dahilan nito. Sinusubukan nilang ilihis ang atensyon ng mga Ruso mula sa sarili nilang problema at sabihing, tingnan ninyo, ganyan din sa mga Ukrainian o mas malala pa. Akala ninyo, ayo lang ang pumipila sa gasolinahan, ganyan din ang mga Ukrainian. Ganyan talaga ang totoong pagkatao ng buong Rusya. Hindi nila kailangan ng normal na buhay. Hindi kailangan ng karaniwang Ruso ang normal na buhay. Ang mahalaga sa kanya ay mas masama ang kalagayan ng kapitbahay niya. Ewan ko, pero parang nasa genes ng Ruso na gusto nilang mas malala ang kalagayan ng kapitbahay nila. Kapag mas maganda ang buhay ng kapitbahay, hindi niya pagsisikapang gumanda ang sarili niyang buhay. Sa halip, gagawin niya ang lahat para mas lumala ang lagay ng kapitbahay. Dahil dito, hindi na nakontento ang mga Ruso sa kanilang pamumuhay. Ang porsyento ng mga Ruso na nagrereklamo na bumababa ang antas ng kanilang pamumuhay ay umabot sa pinakamataas sa loob ng 20 taon ng pagmamasid noong 2026. Ipinakita ito ng survey ng research service na Gallup. Narito ang kanilang sinabi. Di nagtagal matapos simulan ang malawakang pananakop sa Ukraine. Umaasa pa noon ang Russia na masakop ang Kyiv. Sa loob lamang ng ilang araw, nagkaisa ang opinyon ng mga Ruso sa kanilang bandila at naging mas positibo ang pananaw ng mga tao sa maraming aspeto ng buhay. Pagkalipas ng 4.5 taon, napalitan ng pesimismo ang dating optimismo. Ang mga pag-asa sa kasunduan ni Vladimir Putin at Donald Trump ay hindi natupad. Araw-araw na inaatake ng mga drone ang mga lungsod sa Rusya. At ang implasyon ay bumibilis at ayon sa pagtataya ng mga mismong Ruso, ang implasyon ay 2.5 beses na mas mataas kaysa sa opisyal na datos ng Rosstat. Dahil dito, naranasan ng mga Ruso ang pinakamalaking pagbagsak ng tiwala sa kanilang hukbo at pamahalaan sa kasaysayan ng pagmamasid. Sumakop na ang digmaan sa araw-araw ng mga karaniwang Ruso. Nahihirapan ng Kremlin panatilihin ang ilusyon ng normal na ekonomiya. Biglang nagkagulo sa State Duma ng Russian Federation. Itinatago ng Russian authorities ang laki ng krisis sa fuel sa bansa na nagmula sa mga pag-atake ng Ukraine sa oil processing plants. Ayon kay Nina Astanina, pinuno ng komite ng State Duma para sa proteksyon ng pamilya, ito ang kanyang pahayag. Bakit hindi tapat na sinasabi ng responsable na vice-premier na halos 1/3 ng mga planta ng langis ay hindi gumagana? Bakit siya at iba pang vice-premier o ministro ay walang planong magpatupad ng pambihirang hakbang tungkol dito? Dahil maaaring mawala ng tinapay ang bansa na sa ilalim ng mga internasyonal na parusa ay parang kamatayan na rin. Tungkol saan ba ang sinasabi niya? Tatanungin ninyo. Ang totoo niyan, kamakailan lang ay nagsimulang magreklamo ang mga magsasaka sa mga timog na rehiyon ng Rusya tungkol sa kakulangan ng diesel na gasolina. Kasama rin ang biglaang taas presyo ng gasolina bago ang anihan na ibig sabihin ay malapit na ang pag-aani. At ang mga magsasaka ay simpleng walang diesel na gasolina at hindi maintindihan kung bakit pero nagrereklamo sila tungkol dito. Sabi nila, nasaan ang diesel na gasolina? Paalala, pinalakas ng sandatahang lakas ng Ukraina ang pag-atake sa mga oil refinery ng Rusya kaya halos tumigil ang pagproseso ng langis sa gitnang Rusya. Bumagsak ang operasyon ng oil refinery sa pinakamababang antas mula 2,000 Dahil dito, mahigit 40 rehiyon pati ng sinakop na teritoryo ng Ukraina ay nagpatupad ng limitasyon sa bentahan ng gasolina. Kasabay nito, may mga reklamo tungkol sa totoong hindi lang opisyal, kundi totoong pagkaantala sa supply, pati na rin mga walang laman at saradong gasolinahan mula sa 80 sa 85 na rehiyon ng Russian Federation.
Inamin ni Vladimir Putin na ang mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraina sa infrastruktura ng Russia ay nagdudulot ng problema at kakulangan ng gasolina. Kasabay nito, tiniyak niya na, ayon sa kanyang sinabi, lahat ng nasirang pasilidad ay mabilis na naibabalik at maayos na tumatakbo ang lahat. At alam nyo, sa puntong ito gusto kong sabihin sa lahat ng mga Russian na nanonood ng aking mga palabas at sa mga maglalakas loob na magbukas ng bibig at magsulat sa mga komento na ang mga lumipad ngayon sa Kyiv ay mga ganting atake. Makinig kayong mabuti. May tinatawag na sanhi at bunga. Inirerekomenda ko sa bawat isa sa inyo na isearch sa Google. Siguro hindi naman kayo gumagamit ng Google, pero kahit anong search engine, itype ninyo ang sanhi at bunga. Ipapaliwanag ng artificial intelligence kung ano ito. Kaya nga, mismo hindi pa maunlad na Rusya noong 2014 ang naganeksa ng Crimea at sumalakay sa Donbas. Mismong Rusya noong 2022 ang nagsimula ng malawakang digmaan laban sa Ukraine. Kaya, ang Rusya ang agresor. At lahat ng ginagawa ng Ukraine, yon ay mga ganting atake. Lahat ng ginagawa ng Rusya, ito ay kilos ng agresyon na napilitang sagutin ng Ukraine. Yon lang, tapos. Lahat ng ginagawa ng Rusya ay agresyon, hindi ganting aksyon. Ang ganting aksyon ay kung Ukraine ang unang nagpasimula ng digmaan o matake sa Rusya. Kung Ukraine ang sumakop sa Rusya, saka lang matatawag na ganting aksyon o pagtatanggol ang ginagawa ng Rusya. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Rusya ang agresor at hindi lang basta agresor kundi isang mabagsik at barbarong agresor na bumubomba ng mga mapayapang lungsod. Tinatamaan nila ang mga tirahan, ospital at iba pa. Ayan, at isa pa, hindi na kailangan magsulat ng saan kayo nung 8 taon? Binomba ng Ukraine ang Donbas ng 8 taon. Kahit pa totoo ito. Hypothetically, ipagpalagay natin sa inyong isipan na totoo ito, binomba ng Ukraine ang Donbas. Ano ang kinalaman ninyo sa Ukrainian Donbas? Iyan ay teritoryo ng isang soberanong bansa na pinasok ninyo mga barbaro at mangmang at nagsimulang mangangkin ng kung ano-anong karapatan at sakupin ang mga teritoryo. Sana ay malinaw kong naipaliwanag ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, tumaas na ang presyo ng gasolina sa mga rehiyon ng Rusya, mas mataas pa kaysa Amerika na malaki ang epekto sa ekonomiya. Sa 12 rehiyon ng Russian Federation, opisyal na mas mahal na ang presyo ng I-72 na gasolina kaysa sa katumbas nito sa Estados Unidos ng Amerika. Dahil doon, tinatawag ito ang regular. Ipinapakita ito ng estadistika ng Rosstat. At ayon sa datos ng American Automobile Association, ang regular sa US ay nagkakahalaga ng average na $1 kada litro na katumbas ng 78.32 rubles ayon sa opisyal na palitan ng Central Bank noong Hunyo 20. Dahil hanggang Hunyo 20 lang ang pinakahuling datos nila. Sa mga rehiyon ng Russia, ang presyo ng gasolina ay mas malapit na o mas mataas pa sa 80 rubles kada litro. Halimbawa, sa Kamchatka, ang gasolina ay 8.5 tuldok 5 rubles na kada litro. Sa Dagestan, halos 70 rubles. Sa Chechnya, higit pa sa 70 rubles. At sa Republika ng Tuva, 77.5 rubles, iyan ang opisyal na presyo. Kasabay nito, mas mataas ng ilang ulit ang totoong presyo ng gasolina sa sinakop na Crimea kumpara sa opisyal na estadistika. 200 rubles kada litro ito. At yon ay kung may mabibili ka pang opisyal. Kung wala, mapipilitan kang bumili sa mga reseller, mas mahal pa. Sa panahon ngayon, patuloy na bumababa ang presyo ng langis sa ikatlong sunod na sesyon matapos ipahayag ng Qatar ang progreso sa hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran na nakatuon sa kipot ng Hormuz. Kaya ngayon, ang futures ng Brent crude oil ay bumaba na sa $70 kada bariles. Ibig sabihin nito, ang presyo ng Russian Urals crude oil ay bumababa na papalapit sa $50. At ibig sabihin nito, natatapos na ang lahat ng sobrang kita mula sa langis para sa Kremlin. Nagpadala ng pagbati ang analyst sa mga lider ng Europa. Gumamit ang Rusya ng Shadow Fleet tankers para mag-imbestiga sa military infrastructure ng NATO sa Europa at tukuyin ang kahinaan ng air defense system. Ito ang konklusyon ng mga analyst mula sa International Institute for Strategic Studies. Ayon sa inilatalang ulat, mula Agosto 2020 hanggang Pebrero 2026,
Opisyal na naitala ang 144 na insidente kung saan pumasok ang mga Russian drone sa teritoryo ng 10 bansa ng NATO at Ireland na nagdulot sa ilang pagkakataon ng malalaking aberya gaya ng pagsasara ng malalaking paliparan. Mahigit kalahati ng mga natukoy na insidente ng Russian drone ay may kaugnayan sa pasilidad militar. Ayon sa ulat, lumitaw ang mga drone sa ibabaw ng mahahalagang pasilidad gaya ng imbakan ng Amerikanong nuclear bomb at French na base ng submarinong may ballistic missile. Ang mga insidenteng ito ay naging bahagi ng malawakang kampanya ng Russian Federation sa paggamit ng mga drone sa himpapawid ng Europa at layunin nitong gumawa ng mapa at subukan ang mga European Air Defense System na nakalaan para labanan ang mas malalaking banta gaya ng mga missile, bomber at fighter jet. Ito ay nakasaad sa ulat. Nahihirapan ang mga sistemang ito na subaybayan ang mababang lipad, mabagal, malalaki at maliliit na sasakyan pati ng mga drone. At narito ang isang sipi mula sa ulat ng institusyon. Naniniwala kami na malamang na ginamit ang mga barkong konektado sa Rusya at ang kanilang Shadow Fleet bilang mga plataporma sa dagat para sa paglulunsad, pagharang o pagre-retransmit ng mga signal ng mga drone. Ang mga bansang Europeo na nakaranas ng paglusob ng mga drone, kabilang ang Alemanya, Denmark, Belgium, Netherlands at iba pa, ay kadalasang iniiwasan ng direktang pagsisi sa Rusya para sa mga ganitong gawain kahit na malinaw ang mga koneksyon. Hindi pantay-pantay at pira-piraso ang reaksyon ng Europa, mabagal sa pagtukoy ng may sala at madalas hindi akma o proporsyonal ang mga opsyon sa pagganti. At ayon sa mga analista, ang kawalan ng aktibidad ng mga drone sa Mediterranean ay malaking bahagi ay dahil sa mas mataas na kakayahan sa reyon, lalo na pagdating sa pagmamanman sa dagat at paggamit ng mga Amerikanong submarino. Mas mahirap nang makagalaw doon na hindi napapansin, lalo na ang magpalipad ng mga drone. Kaya naman, ang mga tanker ng Shadow Fleet ay hindi ganoon kadalas dumadaan doon kumpara sa ginagawa nila sa Baltic Sea. Ayon kay Louis Byrne, co-author ng pag-aaral, may ilang gobyerno na iniimbestigahan ang mga insidenteng ito kahit kunyari ay kinalimutan na nila ito sa publiko. Ayon pa sa kanya, noong simula ng 2026 nang ang mga bansang Europeo, lalo na ang Pransya, ay nagsimulang pahintuin at siyasatin ng mga Russian tanker ng Shadow Fleet, halos tumigil na ang mga insidente ng mga drone. Lalong napatunayan na ginamit ng mga Ruso ang mga tanker sa pagpapalipad ng drone, ngunit nang halugugin at inspeksyonin ito, nagpasya silang itigil. Kamakailan, pinayagan ng European Union ang paggamit ng barkong pandigma para hulihin at siyasatin ang mga shadow tanker sa Mediterranean Sea. At ang Ukraina, na umatake na sa halos 10 ganitong barko, ay nanawagan sa UN na kilalanin ang mga tanker ng Shadow Fleet bilang mga lehitimong target ng militar. Kaya mahalagang tandaan ng mga Europeo, kahit tahimik, ay kumikilos pa rin. At mukhang unti-unti nang nagwawakas ang panahon ng Shadow Fleet. Sa Alemanya, humarap sa korte ang unang at nag-iisang na arestong pinaghihinalaan sa pag-organisa ng teroristang atake sa Nord Stream gas pipeline. Isa siyang 50 taong gulang na mamamayan ng Ukraine. Inaakusahan siya ng federal na prosekusyon ng Alemanya sa pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng enerhiya na ayon sa internasyonal na batas kriminal ay tinuturing na isang krimen sa digmaan. Inaakusahan din ang suspect sa pag-organisa ng pagsabog gamit ang hinihinalang pampasabog at sa pagsira ng mga estruktura. Kaya ayon sa bersyon ng prosekusyon ng Alemanya, si Sergei K. na hanggang mga taong 2015 ay nagtrabaho sa seguridad ng Ukraine. Ang namuno sa isang grupo ng 7 tao na pinaniniwala ang nagsagawa ng pagsabog sa gas pipeline sa ilalim ng Baltic Sea noong Setyembre 2020. Sa pagtatapos ng tag-init ng 2022, dumating ang akusado sa lugar gamit ang nirentahang yate na Andromeda kasama ang 4 na profesional na diver, isang eksperto sa pampasabog at isang kapitan. Pagkatapos nito, naglagay ang grupo ng ilang pampasabog sa lalim ng mga 80 metro gamit ang mataas na epektibong timpla ng hexogen at octogen.
Noong Setyembre 26, sabay-sabay na nasira ang 3 linya ng Nord Stream. Natuklasan ng mga investigador sa Andromeda habang nakaangkla ang yate sa taglamig sa isla ng Rügen ang bakas ng timpla ng hexogen at octogen. Sa totoo, ang octogen ay sangkap na ginagamit ng militar. Ang mga sample na ito ay tumugma sa mga kinuha mula sa nasirang mga pipeline ng Nord Stream. Nakita rin sa yate ang mga fingerprint, isang itim na t-shirt na may natirang buhok, baseball cap, termos at ilang ginamit na tasa ng kape. At ayon sa datos ng Federal na Prosekusyon ng Alemanya, 7 Ukrainiano ang pinaghihinalaang kabilang sa grupo ng Special Forces na pinaniniwala ang nagsagawa ng pagsabog. Isa sa kanila, sa kasamaang palad, ay nasawi na sa digmaan na pinasimulan ng Rusya laban sa Ukraine. Batay sa investigasyon, sa oras ng teroristang atake, si Sergei K. na nakakulong sa Alemanya mula noong Nobyembre ng nakaraang taon ay isang sundalo ng hukbong sandatahan ng Ukraine ayon sa kanyang military ID. Inaresto ang lalaki noong tag-init ng 2025 habang nagbabakasyon sa Italia. Ayon sa federal na hukuman ng Alemanya, si Sergei K. nagsilbi sa isang elite na unit ng sandatahang lakas ng Ukraine bilang isang opisyal. At ayon sa desisyon ng federal na hukuman ng Alemanya noong Disyembre 2025, malaki ang posibilidad ng pagsabotahe sa Nord Stream ay isinagawa sa utos ng isang banyagang estado bilang bahagi ng operasyon ng isang ahensya ng paniktik. Oo, ahensya ng paniktik. Batay sa dokumentong ito, ang mga ahensya ng gobyerno sa Kyiv ang may pananagutan sa mga operasyong ito. Sa inilatalang pahayag, sinabi ng mga piskal ng Alemanya na ang nag-utos ng pagsabotahe ay, ayon sa kanila, mga ahensya ng gobyerno ng Ukraine. Ayon sa dokumento, inutusan ng Kyiv ang mga kasabwat na magsagawa ng pagsabog. Sa layuning, ayon sa kanila, tuluyang itigil ang supply ng gas sa mga pipeline na ito at alisin ang kakayahan ng Rusya na gamitin ang kita mula sa kalakalan ng natural na gas para pundohan ang mga operasyong militar, na lohikal naman. Si Sergei K. mismo ay itinatanggi ang lahat ng paratang. At ang Ukraine, gaya ng nakikita ninyo, sa ngayon ay hindi pa nagkokomento tungkol sa isyong ito sa publiko. At sa totoo lang, tama naman ang ginagawa nila. Sigurado ko na sa antas ng diplomasya, may mga negosasyon na tiyak na isinasagawa tungkol sa kasong ito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.